Negosyo Center mentees and SSF beneficiaries. So para tayong nalungkot, ano? Pero intindihin natin, Presidente, talagang killer schedule eh. No? So kami rin ay ako medyo yung sa akin naman, I was with him. I saw the schedule ever since in the series of state visits, and if you know really the schedule, one after the other, takbo na convoy, meeting, takbo na naman, and then the flight, arriving late. But I had the benefit of a 3-hour sleep. Baka si Presidente tuloy-tuloy pa yung meeting niya pagbalik dito. So ituloy lang. Andito po tayo ngayon sa SMX Convention Center para sa National MSME o Micro Small Medium Enterprises Summit 2016. Kasasabi lamang po ni DTI o Department of Trade Industry Secretary Mon Lopez na hindi raw po makakarating ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi raw po talaga maganda ang kanyang pakiramdam. Dahil nga po galing po sa official state visit ng Pangulo sa bansang Malaysia at ganoon na rin po ang kanyang maikling pagbisita sa bansang Thailand, ay hindi po magandang pakiramdam ngayon ng Pangulo. May human limitations daw po siya. So instead of having the President join us here sa National MSME Summit 2016, ay dadalo po on his behalf si Department of Labor and Employment Secretary Silvestro Bello III. So siya po ang makakapanayam ngayon ng ilan po sa mga maliliit pong negosyante na kasama po natin dito sa summit. Nasa halos 700 pong mga maliliit na negosyante ang naririto para po pag-usapan ng ilan sa mga mahalagang issue o mahalagang programa po o mga proyekto para po sa ikauunlad po ng maliliit na negosyo po sa ating bansa. May mga kasama rin po tayo ngayong hapon na mga big businessman para po magbigay ng mentoring session sa mga small entrepreneurs po na naririto ngayon. At kasama rin po natin dito sa summit na ito si Senator Mig Zubiri. Narito rin po siyempre si DTI Secretary Mon Lopez. Kasama rin po natin ngayon ang ilan pa pong mga political leaders na nagbigay rin po ng kanilang mga mensahe at payo para po sa mga MSME owners. Naroon din po sa entablado ang ilan na po sa mga big businessman na magbibigay po ng kanilang kanilang mga payo para po sa mga small entrepreneurs. Particular po nilang ibabahagi ang mga business solutions o mga business models para po sa mga kapakanan or para sa kapakanan po ng mga low-income communities po sa ating bansa. Para po sa kaalaman ng lahat, ang ganito pong town hall session ay hindi po unang pagkakataon dahil nung nakaraang buwan po ay nagkaroon na rin po ng pagpapayo o ng isang pep talk po ang ating Pangulong Duterte sa ilang pong mga micro and small medium entrepreneurs po sa ating bansa. So again, inuulit po natin on behalf of President Duterte, ang makakasama po ngayon sa ating National MSME Summit 2016 ay si Secretary Bello po ng Department of Labor and Employment. Kaunting trivia lang po kung gaano kahalaga ang micro, small and medium enterprises sa ating bansa. Ang MSME po ay sumasakop sa napakalaking porsyento sa total registered business establishment sa bansa. Sa datos po ng Department of Trade and Industry o DTI, nasa 99.6% o 946,925 out of 946,988 ay MSMEs. Kaya mahalaga po talaga ang papel ng mga maliit na negosyante para mapaunlad ang ekonomiya po ng ating bansa. Bukod po rito, 63% of jobs o nasa 4.9 million trabaho po ay galing sa MSMEs. Kanina nga po nung binanggit ni DTI Secretary Mon Lopez na bagamat wala daw po ang Pangulo ngayong hapon, ay naandito raw po ang mga maliliit na negosyante para po sa kapakanan ng pagnenegosyo sa bansa. At kaya po magpapatuloy pa rin po ang programa po ngayong hapon. Yung mentoring session po ng mga big businessmen to the small businessmen. Ang programa pong ito ay bahagi ng Kapatid Angat Lahat program ng DTI o Department of Trade and Industry at ng Go Negosyo Foundation. Kaya po ang pag-address po ngayon sa mga big entrepreneurs ay big brothers at small brothers naman daw po sa mga maliliit po nating negosyante. Ngayon din pong hapon ay nakita ko po ang ilan sa mga political leaders na sumama po ngayon sa summit. Kabilang po dyan si ang dating governor at ngayon po ay congressman ng Albay, si Congressman Joey Salceda. Ngayon po ay nasa entablado po ngayon ang founding trustee ng Go Negosyo Foundation, si Mr. Joey Concepcion.
Para po sa pagbibigay alam na rin po, impormasyon po sa ating mga gusto pong magkaroon ng negosyo. Mayroon po tayong 355 negosyo centers nationwide po yan. Kaya po maaari po kayong pumunta sa pinakamalapit na negosyo center para po makapagsimula po kayo ng inyong negosyo. Ngayon po ay nagsasalita po, pakinggan po natin ang mensahe ni Mr. Joey Concepcion, ang founder ng Go Negosyo Foundation at ang Presidential Advisor on Entrepreneurship. Nevertheless, of course, we have the powerful endorser, Chris Aquino. And all of you know who she is. And the show has to go on because she is definitely a new member of Go Negosyo and part of now the advocacy of Kapatid. So can I call Chris Aquino to come in? Can we all give her a welcome? And of course, we have Congressman Joey Salceda. Oh, yan Okay, joining us. All right. Yeah. Maayong hapon po sa inyong lahat. Yes. 25 para sa next time na pagkikita natin. Nagtanong po ako sa kuya ko kung dapat kong ituloy. Tumawag po ako at sinabi ko, Noy, I'm alone. Sabi ko sa kanya, what do I do? Sabi niya, you made a commitment. Nandyan ka for Go Negosyo. Nandyan ka because you believe in the Philippine economy. At nandyan ka because you want everybody to be included in the growth of our economy. So, ituloy po natin to, di ba? Ganun po ang nangyayari talaga sa trabaho namin. Minsan yung co-star mo nagkakasakit. Hindi ko rin po alam kung dahil sa mga sitwasyon na nangyari sa ngayong linggo, kaya inisnab ako. Pero, President Duterte, please give me a chance. I hope one day mamahalin mo rin ako. So, gusto ko kayong makilala. Joey, thank you for this opportunity. Nafi-freak out si Senator Mig sa sinabi ko. Okay, may I have? Kasi inaral kong mabuti ang mga buhay ninyo. Pero unfortunately, hindi ako yung makakagawa ng solusyon. Yung mga nandyan sa harap ninyo ang makakagawa ng solusyon para lumago ang mga negosyo ninyo. May I start by calling on, sino sa inyo yung gumagawa ng juice? Yung calamansi juice na concentrate? Is it called Fresco? Fresca? Fresco. June, come. Let's be close. June, natikman ko. Kasi sinabi ko kanina na hindi naman pwedeng pupunta ako dito na yung produkto nyo, hindi ko natikman. Super sarap. Thank you po. And I think para magkaroon ka ng magandang market for that, malaking-malaki ang maitutulong sa iyo kung yung Fresco juice mo ay isa-serve sa Movenpick sa Cebu. So, eto na si Manny O, the king of Philippine wines,
who has brought, di ba, awards and accolades to the Philippines. So, I tried it. It's excellent. Tell us about it. Magkwento ka tungkol doon sa calamansi concentrate, pero alam ko na meron din bottled calamansi juice. First of all, yung product po namin is a concoction po ng mother-in-law ko na Ay, kasundo mo, biyanan mo. That's very good. nung natikman ko yon, nasabi ko sa sarili ko na that's the best calamansi juice na natikman ko. So, napasok sa isipan ko na to go into manufacturing kasi nasa trading ako at that time, and my wife na chemist nasa Mont Nisin bilang Monisin na gumagawa ng Lucky Me. Opo, Yes. So, naisipan ko pumasok sa manufacturing kasi parang meron kaming credential. Bilang chemist yung wife ko. Ilang bottles na ngayon ang napoproduce ninyo? A little over 2,000 a month, bottles of 500 ml. Wow. And then, doon sa concentrate? Yung concentrate pa lang po yun kasi yung ready to drink namin, nag-launch Yes. kami last week of August lang. Kaka-launch pa lang. Opo. Magkano ba? Yung RTD, yung ready to drink? We sell it retail 19 pesos, 330 ml. Oh, okay ba yung presyong yon, Nani? very good. That's a very good price. Very good, yeah. But I guess ang makakatulong talaga sa'yo would be DTI, di ba? Opo, tinutulungan po kami ng DTI. Paano, baka si Sec mo anong makakasagot, paano ba natulungan ng DTI? Inutos sa'yo, ikaw ang magkwento. Kasi na-experience niya na yung assistance ng DTI, and I know we can do more, no? But maybe you can tell us saan ka natulungan, paano ka natulungan. Marami kaming mga natanggap na tulong sa DTI. Una, maalala ko yung exposure namin nung nagtayo yung DTI ng OTOP sa SM, Cagayan de Oro. Oh. Nakilala kami doon ng ibang grocery Kailan stores. nangyari yon? I think that was 3 years ago. 3 years Nagsimula ago, yung- sa nagsimula yung OTOP. administrasyon nino? Ng kuya nyo. Okay, wala lang. Huwag naman natin kalimutan, di ba? Tapos, So at that time, wala pa kaming, on process pa yung FDA namin. And then nagka-FDA kami, napasok din sa ibang grocery stores. Yung negosyo center na mga modules, Yes. malaking tulong din sa amin, sir. bongga. So, I think what would help also, di ba, would be the accessibility Yes. and the mass distribution. Tama ba ako? Nag-aral ako nung 10-point economic agenda ninyo, pero natuwa talaga ako because ang number 1 doon, it said continuity. Yes. Tama ho ba ako? Tama yun. Continuity in macroeconomic stability. Yes. So lahat ng mga gandang ginagawa noon ay itutuloy natin. At lalo pang pagagandahin. Lalo pang pagagandahin natin. In fact, yung programa po natin sa Go Negosyo at saka sa negosyo centers, yung naitulong kay Mr. Rodolfo, actually, hindi naman nagtatapos doon. Kasi may continuing program pa, like binanggit ko po kanina, magkakaroon tayo ng mainstreaming of MSME products na magaganda. Nasa everyday na, hindi lamang sa trade fair, everyday nasa mall na rin sila. Sa ground floor, kung saan Wow. maraming taong dumadaan, gagawin nating available at bigyan ng exposure lalo yung produkto nila. Plus continuing packaging improvement to improve the presentation, lalo pang pagandahin, pabonggahin yung produkto para mas mabenta. So June, mag-thank you ka sa mother-in-law mo. Di ba dapat? I-share natin ang credit sa kanya. Opo. Meron isa sa inyo na gumagawa ng pastillas? Come here, join me. Emmeline, right? Emmeline is a nurse. Tama ba ako, Emmeline? Yes po, Miss. But you wanted to stay home and take care of your children. Yes po. You have 2 kids? I have 2 kids. Tapos both- nung first birthday ba nung anak mo, gumawa ka ng pastillas as giveaway? Yes po. And Emily, nakita ko lang ang boss ko sa LBC, ang napakagwapong si Santi Araneta, na sinisiguradong darating ang pag-ibig mo. Santi, join us because si Emeline shipped some of her products to Saudi Arabia. Yes po. Pati Tama? US and Mexico.
Thailand and Singapore. Lapit tayong, dito tayong tatlo sa gitna. Okay. Ito, siyang may-ari ng LBC. Very generous. Kaka-renew lang sa akin. So, they ship all the way to USA, Mexico, Singapore, Thailand, and even po sa mga local, domestic, like Tagum po, nakatry po kami. so LBC, Via LBC. does LBC have any programs to help our smaller entrepreneurs para shipping costs will go down? Actually, we have one. No? We're about to present it to the Go Negosyo Group. And it was originally in partnership. In fact, not just LBC, but also DHL has a... You're very generous. Kahit yung competitor mo, binanggit mo. well, this is Ang not about... bongga ng LBC. This is not about competition. This is about helping the SMEs. So, partnership is... Tama. Kasi 'di ba, tigilan na natin yung kayo-kayo, tayo-tayo, dapat sama-sama tayong lahat. So there is a way. So both LBC and DHL will be helping to give them better rates. Yes, better rates, preferred rates for domestic and international. Ay, bongga. Okay. Thank you, sir. In Thank you advance. very, very much. Meron isa rin sa inyo na I know works with sa jail. Yung warden. Hi. Connie. Parang dumami siguro ang mga alaga mo. Hindi alam ni Presidente kung ano-anong pinagsasabi ko. So, Connie, meron kang nabilib ako nung nabasa ko that ang iyong programa naman kasi is that gusto mo yung moral rehabilitation, di ba? By ways of teaching them livelihood, correct? Yes po. So can you tell us more about it? Yung sa amin po, I'm Jail Senior Inspector Connie P. Sendrejas from Bureau of Jail Management and Penology. I'm a warden of General Santos City Jail Female Dormitory. So sa amin, po, Where is this exactly? General Santos po. Sa City. Gensan. Opo. So siguro si Senator Migs dapat tumayo at makinig sa ating kwento at tumulong sa atin sa chikahan. Bali, yung mga products po namin sa jail is bags made of beads and twines. Tinutulungan po ng DTI na parang nagbibigay po sila ng slots para sa amin sa trade fair para ma-expose po yung mga product ng mga inmates namin. So, ang ano dito, 'di ba? Ang I guess Migs, what they're trying to do is once nakalabas ka, meron kang pagkakataon Opo. na kumita at mabuhay ang pamilya mo. Yes po, yun po yung Para goal ilayo namin. ka na sa mga masasamang Opo. gawain. Kasi may iba po talaga na bumabalik din po kasi talaga sila sa kanilang, yung madaling pera. So kami sa jail, tinutulungan namin sila through livelihoods na makaipon po ng para sa pangbagong buhay po nila. What are you doing in the Senate? Para dyan sa pagbabagong buhay na yan. Well, actually, Chris, no, that's a rehabilitation program para balik pamilya, balik society ang ating mga jail or prisoners, lalo na sa mga may sentensya lamang na 1 to 6 years or 6 years to 12 years. Hindi yung yung reclusion perpetua, which is basically heinous crimes. So talagang dapat tularan natin ang ginagawa ng ating mahal na si Connie para magkaroon po ng ganung programa sa buong Pilipinas. And that way, paglabas po nila sa kulungan, they have alternative livelihoods and they can actually feed their family. Hindi na po sila pabalik sa illegal na activities. I-take ko na rin din po yung chance na hopefully po na saan po pwede lumapit yung mga, may lalapitan po sana yung mga nakalaya po namin na mga client na isang agency para matulungan po sila na makapagbagong buhay, mabigyan po ng trabaho kasi minsan po yung perception po kasi na nakulong ka po ng isang beses is parang ayaw na po tanggapin ng ibang company kasi nakulong ka na So, yun lang din po yung namin, goal po sana na
aftercare po yung tinatawag namin na matulungan po sila or mabigyan po sila kung saan sila mabigyan ng kapital para sa kanilang pagbabagong buhay. At May sinasabi si Senator Migs na nagkakaroon nga ng stigma, di ba? Pero kung na-serve mo naman ang sentence mo at napakita mo na karapat-dapat kang makabalik sa society at maging productive citizen, you will help, right, Secmon? Yes. Oo, tama, Chris. Connie, sabihin na natin na sa lahat ng negosyo centers, na sabi ko nga, close to 400 yan, open yan sa lahat. Alam mo, ang maganda sa negosyo centers natin, hindi mo kailangan may kilala, hindi mo kailangan may connection. Pumunta kayo dito sa negosyo centers, nakakalat po yan sa lahat ng city, municipality, binubuo po natin yan. And eventually, over 1,000 na yan. Sa ngayon, malapit na sa 400. Ready to help yan. It's a one-stop center for access to information, market, training, access to money. I-refer kayo kung saan pwedeng kapital, lalo na doon sa parang nawawalan na ng pag-asa Matutuwa at po hindi talaga yung walang mga- opportunity sa labas. Plus yung market pa. Yes po, sir. Tulungan pa kayo kung saan maibebenta yon. Yes And po, I've been sir. to prisoners at tinulungan din po natin yan, yung binigyan ng exposure, mga painting, handicrafts. Yan po yung magandang, ang gobyerno ho ay kakampi ninyo. At in Thank fact, you po, mula nga sir. lang nung July pa lang this year, ay 110,000 na ang natulungan ng lahat ng negosyo centers dito sa Pilipinas. Thank you po, sir. At siguro, finally, Chris and Secretary, maganda pong idea siguro, bigyan natin ng incentives ang mga negosyo na mag-hire po ng yung ex-convicts Yes with po. minimum sentences, yung hindi naman na minor sentences, minor offenses, we can incentivize it. Hindi po pwede natin silang puwersahan, but we can incentivize pag nag-hire po sila ng mga ex-con na ito and rehabilitated, you call them rehabilitated back to society, ang mabigyan natin ng incentive scheme. So Thank you maraming po. salamat, Chris. Thank you po. Thank you, Senator Migs. Thank you, Connie, at mabuhay ka. At good luck sa mga dumadaming alaga mo. Ito naman kasi, meron akong super interesting na nabasa. Sino yung naging biktima ng Typhoon Pablo? Alika dito, sandali. Kasi na-excite ako doon sa ano mo. Kasi si Luis na-realize niya after Typhoon Pablo na ang sile, yun lang ang nanatiling buhay. Yes, po, Tama ma'am. ho ba ako? Nagtatime po kami ng labuyo. Alika dito, lapit ka sa akin. Oh. May asawa ka ba, Luis? Question lang naman, ano? Bye po, ma'am. Happy ka. Happy po. Faithful ka naman sa kanya. Yes po, ma'am. So, siguro napaka-happy ng buhay ninyo dahil mahilig ka sa sili. Yes po, ma'am. Kasi Tama? maanghang po. Okay, so nandito kasi ang poultry king of the Philippines, the owner of Bounty Fresh. Nice to meet you po, sir. I know that Mr. Tennyson. Yeah, Tennyson. Yes, hi. Hi, hindi mo First pa time ako... we met. Yeah, kasi hindi mo ako kinuha, Magnolia kumuha sa akin. Next time. Next, yeah, hindi pwede. Kasi, Why not? kasi Chowking fried chicken ako, pero ang chicken namin ang gagaling sa inyo. Oo. Oo. So, pero sandali, yung si Vic Soto, right, is your endorser now. Maybe you can have a product, di ba? Kasi nauuso ngayon ang chicken na mas may anghang, di ba? Nakikita natin yon. Both McDonald's and Jollibee are advertising, di ba, that the spicy chicken. So maybe matutulungan natin si Luis kasi nga, yan ang kanyang proyekto, yung paggamit ng sili. Would you have a formulation for that sa Yes, Chooks we to have. Go? Actually, we have something like that. You know, it's called Rial. It's we have honey busted with spice on the chicken, and it's growing very fast. It has 50 stores today. You know, by next year we hope to have 200 stores on the ground. You know, so we will probably use your product. Salamat po, sir. Yay! O, yan na, Luis. Ang name po ng produkto niya ay Hot Pablo. Yes po, ma'am. Pablo. Yes, kasi ginamit ang isang masaklap na insidente sa buhay pero ginawang inspirasyon. Yes po, ma'am. At pinakita nga talaga na ang sili nabubuhay. Nag-usap tayo mamaya. Thank you po, sir. Yay! So, I think that is why we're here, right, Joey? Yes. Join me, Joey, halika na. Si Joey halos ma-heart attack kanina nung nalaman niya yung balita.
Sa dami ng preparation na ginawa niya. So, no, I think this is what we want to do, right? Yes, Chris. Before that, I know it's a big disappointment, but the president really tried very hard to come. He has this bad migraine, and Mon Lopez was here with him in that early flight, and he has a really tight schedule. So Maybe I have that effect on some men. Mina-migraine talaga sila sa akin. So anyway, Chris, that is what Kapatid is all about. Now, we want the big brothers here to really help our micro and small entrepreneurs. That's what we call inclusive growth. And I'm glad that you're part of this Yes. advocacy, and you have to be really commended. I mean, you're pursuing your parents' vision of really helping many people out there fight poverty. And this time, Chris, you're using the power of your endorsement. I mean, she's definitely the leading endorser. She's endorsed our product Fiesta. Yes. And It's number one, right? It's number one. Yes. How much did it increase your sales? It is phenomenal over the past 6 years. Yes, I've been with them for 6 years. Longer than my marriage lasted. So, Joey, thank you. Alam mo, I think ang maganda dito, since you do have the capacity, we have someone who is a coffee grower. Tama? May coffee cooperative. Si Hi, Evelyn, join us. Ayan, Evelyn, yung microphone. Kwentuhan mo kami kasi alam ko nag-attend ka lang ng seminar tungkol sa kape. Yes, ma'am. Nung nag-start po kami ng kape, we started coffee since March 2011. Then nag-attend kami ng Coffee 101 sa Baguio. Then after the training, nag-umpisa na kami sa coffee business, ma'am. Tapos, ilan na ngayon? How many people are with you? 21, ma'am. 21 people. Tapos, saan ka nagsusupply? Nung coffee beans? Ay galing sa Mountain Province, ma'am. Wow. Yun ay pure Typica at Typica Arabica, ma'am. Chris, Yes. let's call John Luco. He's the head of our mentorship for coffee. Mr. French Baker John Luco. Oh my gosh, hi. John, join us. I don't have a pastry endorsement. Hi. Thank you. Perfect. Hi, Hi, Chris. nice to meet you. My wife met you many years ago. Yes. Escada. Yes, yours. Mahal. Oh, okay. So, no, ito ay perfect siguro, right? Because Yes, yes. when you're having pastries, you need coffee. And why don't we, kasi di ba we keep patronizing the imported coffee. Sa atin parang, it's such a big deal when actually our mountain-grown coffee here is equally delicious, di ba? Yes, ma'am. So, how would you be able to help Evelyn? First of all, may we invite Secretary Piñol because he has agriculture has a lot to do with the coffee. The secretary has a lot to do with the coffee industry. Sir? Magandang hapon po. Well, dito naman sa, well, first of all, I volunteered to mentor the coffee industry because of my experience selling coffee in French baker stores. And then, na-meet ko about 2 weeks ago, I met a lot of people here in this venue who are involved in growing, processing, branding, roasting, retailing, wholesaling coffee. And I realized that very soon, Philippine coffee will be in the world map via cupping. So very soon, magkaroon na tayo ng Philippine coffee that will be world-class because of the standardization of the bean. So Evelyn, you are really very lucky. First of all, we have a very supportive government through Secretary Piñol, who is putting a lot of effort in helping agriculture produce with the proper technology. Sir, maybe you have something to say about the coffee? Actually, yung pong ating coffee project is part of our high-value product Yes. group, no? And it's under Secretary Evelyn Lavinia. Ang amin lang pong maitulong sa ating mga coffee growers actually would be planting materials and then the technology. Alam nyo kasi sa 4 na buwan po na pag-upo ko bilang Secretary of Agriculture,
na patunayan ko yung matagal ko nang hinihinala. Na? 3 bagay ang dahilan kung bakit ang pinakamahirap na sektor sa Pilipinas magsasaka at mangingisda. Okay, 3 bagay explain niyo po. Technology. Walang tayong technology. Number 2, financing. Number 3, marketing. Ito po yung 3 bagay na... So it's technology, financing, and marketing. Halimbawa, sa palay po, Tama. yung ating national average production is 3.9 metric tons per harvest. But with proper technology, we could go as high as 12 metric tons. Kasi nga ko si Bill Gates, di ba po, nagpunta sa Erie para tulungan tayo. Opo. So dapat gawa natin ng paraan na lalo Yes. pang matulungan ang ating mga magsasaka, lalong-lalo na sa bigas. Yes, ma'am. And then sa financing naman, simula pa nung araw, problema talaga na magsasaka yung pagpunta sa bangko eh. Takot eh. Takot sa dokumento. Mas gusto niya 1/4 piece of paper doon sa middleman, uutang ng 2,000, isang pirma lang okay na. Kasi pag pumunta sa bangko, pipirma na maraming dokumento, may mga kompa, may mga mortgage and so on and so forth. Ayaw ng farmer noon. So we're trying to come up with a system na pwedeng umutang yung farmer na hindi masyado ganong karami ang requirements sa kanya at walang collateral. But before we do that, Ma'am Chris, next year, starting January, we are going to conduct a training muna doon sa ating mga farmers groups. Simple training sa financial management, audit, accounting. Kasi po, kailangang ma-training natin sila kung paano mag-handle ng pera. And as far as marketing is concerned, December 7 to 10 po, gagawa po tayo ng first Philippine Agro-Fisheries Expo Wow. sa China. No? Ito po yung ating foreign engagements. Sapagkat nabuksan na po yung market ng China, napakalaking merkado po niyan. So we're bringing our products. If you would like to bring your coffee, we would give you a booth there. Kaya nandito si Governor Mangudadato. We're presenting our bangus sa China. Gusto ng mga inchik ng bangus. In fact, they also want to import durian. Durian, coffee, cacao, mango, banana, pineapple. Napakarami pong produkto. So instead of, pabayaan natin yung mga individual groups na ganito na makipag-deal sa mga buyers in China, yung gobyerno na po mismo. We will group them and bring them to an engagement sa December 7 and 10 sa pinakaunang Philippine Agricultural and Fisheries Expo sa China. But we will move all over the world. Kasi po ang pinangako ko kay Pangulong Duterte, sabi ko, sir, ako na magiging number 1 salesman ng mga magsasaka at mangingisda. Ay. You know, Chris? Yes? Ginawa na namin ni Joey. Dahil yung kape ni Princess Lala, itinala namin doon sa China. Pinamigay doon sa mga investor. When I volunteered to help the coffee industry. When I volunteered, I met few people and I was so touched by their simplicity and their need for assistance. I first met a lady by the name of Princess Lala. She's in Sulu and she represented a cooperative of 400 rebel returnees. No? Wow. Yes, and she told me that each returnee was given 1 hectare by the government. And then, and then I asked her, I said, since 2008, how was it all about? She narrated her story. And then I realized that, with the connections we have and with all of these restaurants that are in the Kapatid Mentorship Group, all of us here, if we could come up with a blend that would have, for example, beans from Sagada, beans from Cavite, and beans from Sulu and Davao, we come up with the blend. We allow our roaster to roast it to perfection. And we can create, a blend of iced coffee. Wow. And then I told... Wait, you forgot Mountain Province. Sagada. Yun na. Okay. Yun na. And so with that, I was so excited. I was full of excitement. And I told Secretary Lopez, do you mind I made 18 gift packs? So I made 18 gift packs. I put a brewer. I ground the beans. Thanks to Chitwan of Eco Store. And then I put a direction. I translated into Mandarin and how to brew. And I said, whoever receives this by the will of God might contact Go Negosyo or DTI. Bongga. And then Did maybe, anybody contact na? it's just been a week and a half. Ay.
So wala pa. Okay. I don't know because maybe they got and they're still looking for me somehow. But Let's pray. I tried the product. It's 100% Robusta and I was really surprised. Super by the- nasarapan ka? For 100% Robusta. Yes. Bongga. It was So, really Evelyn yan na, may opportunity na. At may kakampi ka. Yes, sir. Thank Ang you. ating Secretary of Agriculture na nangako ng magiging #1 salesman para sa lahat ng agricultural and fisheries products natin sa Pilipinas. Okay. So, Thank you, ma'am. merong isa dito na may problema because deaf and mute ang tinutulungan. Who is that? Si Pablo? Hi, Pablo. Yes. And di ba kulang ka sa workstations? Tama ba ako? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, it's okay. Akong lalapit sa'yo. Explain mo sa akin, ano yung kailangan mangyari? Ganito po yun. Ang amin pong cooperative ay kooperatiba na may kapansanan. Lahat yan. At meron tayong nasyonal na sa buong Pilipinas po, lahat may kapansanan yung kooperatiba na yun. At ang amin pong proyekto ay sa DepEd. Yung pong para sa mga public school na mga school chairs para sa public school. Ngayon po kami may building sa amin sa Quezon Province. Maliit, mga 150 square meters. Na kapag ka po umuulan, ay mahirap magtrabaho yung ating mga may kapansanang kasamahan doon na nagsisipaggawa doon sa aming mga upuan. Kaya nga po minsan, naisip namin na humiling sana na baka sakali, alam namin na ang gobyerno walang ipinaparating at walang itinutulong. Lalo na pagdating sa building. Natulungan na po kami ng DTI. May SSF kami doon. Pinapakinabangan na po ng ating mga kasamahan. Kaya nga lang po, ay hindi namin kayang magpagawa ng ganun kalaking building. Pero yung pong lupa ay nabili ng aming kooperatiba. 2 hektarya po yan. May sarili kaming lupa. Ang hindi nga lang po namin kayang gawin ay additional workshop, isa pong building, na mapapagawa ng ating mga kasamahang may mga kapansanan sa lalawigan po ng Quezon. School chairs po para sa School DepEd. chairs ang ginagawa nila but they need Oo. they have the Another land, they don't have the building Oo, and siguro- the workspace and they're giving jobs to the deaf and the mute. Pati po Mrs. yung mga nakasaklay. Marami po wow. yan. PWDs po. Oo, meron tayong mga special financing program na pwede natin sigurong lapitan dyan. At makikita ko nandyan, kasi legally blind siya, si Mrs. Wee, my dear friend. So siguro, in your heart, sa dami naman ng building mo, kayang-kaya mo na siyang bigyan ng isang maliit, Mrs. W. Maganda yung building ni Mrs. W kasi 40-story building. Correct, di ba? Oo, lahat ng mga W building sa BGC. Oo. At nasa Manopo 7 siya, take note. Oo. Hindi ko narinig. Ngayon uulitin ko, kailangan niya ng building. In Quezon. Saan yun? Quezon po. Candelaria, Quezon po. Yeah, I know that. Sa may, yes. Malapit sa Lucena, right? Before Lucena po. Before After ng Lucena. Chaong, and then Candelaria na. Pupunta doon. At pupuntahan. Taray, fairness. Mamaya mag-usap tayo. Sige po, sige po. It all starts with a conversation. Thank you po, thank you. Ang galing ni Chris, ha? Ayun. Nahuli No, ako. because diba, that's why you're so blessed. Kasi you share and you give back. Yan yun, talaga. Ang galing. I think that's the whole message here, right? Diba, those of us na nabigyan ng marami, ibigay natin at i-share natin. Huwag tayong magpakaswapang. Correct? Tama. Thank you, Mrs. W. I love you. Please, idadagdag ko lang. Yes, yung Edmond. specific lang, actually, institutions, aside from Mrs. Wee, SP Corp can help you on these mga capital outlays na for your mga requirements, working capital, and mga loans na ganyan. Basta over 200,000, they can handle that. We have also DBP, andito si Benel Lagua kanina, and also Land Bank. So these 3 institutions, pwede ho nating lapitan kasi ang papakita lang natin, may cash flow naman yung negosyo nyo, umaandar na. So meron ho, may feasibility po yan at therefore pwede silang pondohan. And para sa mga schools pa ang ginagawa nila. And I know that's part, di ba? Correct. Masusuportahan natin. Correct. Si Secretary Bebot, meron akong sa kanya kasi
Someone here, I'm sorry, I tried to memorize lahat ng ano kahapon, but I know na meron isa na gumagawa ng garments. Kayo po yung Vice Mayor, tama ho ba ako? From Iloilo, tama ho? Yes. Okay, so, at di ba ho yung products ninyo, for the community, the women in the community are the ones sewing, and they are used to supply for government mga uniforms at pati yung mga uniforms ng mga bata. Yes, ma'am. Kayo na po magkwento. No, at lalapit na tayo kasi 'di ba nagbibigay ng labor, nagbibigay ng trabaho, pero ang pondo umiikot lang. Umiikot lang. Gusto sana namin na madagdagan yung aming machinery. Dahil kulang po yung aming machinery para sa aming mga gumagawa dahil yung nag-umpisa lang kami sa 20 na tao na gumagawa ng aming mga tumatahi ng aming tila, ng mga t-shirt, shorts, school uniforms po. School uniforms. Pero ngayon nakaabot na kami ng 30. Wow. So ang kailangan siguro, niyo po more? Yung kailangan talaga namin yung embroidery machine. Para magagawa kami ng design. So para madagdagan naman yung aming mga mahihirap na constituent doon sa aming bayan sa Lambunaw in the province of Iloilo. In Iloilo. So sana kung madagdagan ng embroidery machine, at least matutulungan pa namin. I'm sure si Secretary Bello is happy na ang employment na bibigay within the community and supported by the community. Yes. Your microphone po. Ninervyos ako kay Chris eh. Bakit? Kilala mo ako, teenager pa ako. Grade 6 ka pa noon eh. Correct. So, tama ba na na maganda yung idea niya, di ba? Tama yun at nakakatulong sa pag-generate ng employment opportunities. Siguro tutulungan ka namin para makapag-generate ka pa. Ay, thank you. And I guess he just needs an embroidery machine. Yes, shared service facilities yan na pwede nating ipondohan at You don't like to stand, Secmon? Come. Tayo ka na para ano. Kasi di ba, if you're standing, he knows you're sincere. Na darating yung machine. Bibigyan ka namin ng shared service facility pa. Salamat. Salamat. Okay. So thank you, ma'am. Yes, I love Iloilo. Thank Salamat. you. Okay. So, and I think that yung sinabi niya is a good idea for all those who are in elective office. Hindi ba, Kong? Actually, yung dalawa, kasi nagta-transition na tayo from yung CCT ng kuya mo to sustainable livelihood. Ano ba yung problema nung isa sa Bananahe? Yes. Bibigay namin dun sa mahihirap mong laborer yung machine. Because there is transition from CCT to SL. So basically, bibigay namin, then yan ang kapital niya dun sa enterprise mo. So co-owner mo pa siya. Ikaw naman, simple-simple lang po yan. Kasi karamihan naman ng worker mo. So yung building mo, basically, halos it will be donated to the number of, kasi you should not borrow. You are disabled. And therefore, you need subsidy from the government. And there's so much money lying around, especially in DSWD. That's why what I see here is really, conceptually, it's the convergence between DSWD and DTI in terms of the transition from CCT to wag mo na, walang pera kang dole, wag ka maumasa dyan. Ay, wala silang pera. Wala ka pera yan. Kaya okay. alam ko yan. Pero so, saan, Kong Joey, saan sila dapat umasa? DSWD kasi lahat ng kanilang constituent mahirap, yung isa disabled. So alam nga naman yung disabled, siya pang magbabayad ng utang, ng interest. Alam mo ba lahat ng mga Grameen, nahihirapan po maka-transition, katulad sa amin sa tabako. Marami ng amin, we have so many motherless families. Utang ng utang kasi sa Grameen, bayad ng interest, hindi na makabayad. So nagpapaalila na lang kami sa Manila. So walang nanay yung pamilya. Kaya, ang style po dyan, may enterprise ka, yun po ang contribution nyo to nation building. Contribution po ng government is to help the disabled through public subsidies. Very clear concept.
taray mo talaga. That's why. That's why. Idol kita eh. Hindi. Kay GMA in ka, kay Noy in ka. Ngayon kay Duterte in ka pa rin. Nag-iisa ka. I love you. Magaling talaga yan. Magaling kasi, magaling. Totoo naman talaga. No, he's brilliant. Right? Kaya nandyan ka. Pangwantra? Talaga? Gusto mo ikwento ko sa kanila yung mga tinext mo sa akin? Wag naman. Ini-screen grab ko. Lagot ka. Okay, so ang last natin kasi, di ba, we have an abaca grower na in the millions na. Ang kanyang, who is this? The one who, tell me about yourself, Leonora. Maria Leonora Teresa. Okay. Yes, Leonora. Ako po si Leonora Mila, manager ng isang cooperative. Saan ito? Sa Agusan del Norte, Caraga. Okay. Engage kami ng abaca fiber production and trading. Nagsimula kami sa 3 buwan na pagbabay ng abaca. 3 buwan is 4 tons lang. Ngayon ay nasa nasa 200 tons a month. At nagsimula kami noon na 4 lang yung employees That's namin. a lot, 200 tons a month. Yes, ma'am. Yes, Wow. yes, Miss Grace. Tapos, 4 lang yung empleyado namin noon. Ngayon ay nasa 40 na mahigit. Mga direktang trabahante namin yun. Maliban yun, walang aside yun sa mga indirect. How do you transport yung 200 tons na yan? May usapan kami sa buyer namin na pipick upin. Ay, silang nagpipick up? Yes, ma'am. Sa warehouse namin. Tapos sa ngayon ay 3. So ano ngayon ang pangangailangan mo? Marami kaming pangangailangan like yung truck, yung warehouse, yung forklift. Pero Miss Grace, Bakit ba ako nagtanong? Lahat hiningi na. Okay, why not? Pero Miss Grace, Ask and you shall receive, di ba? Seek and you shall find. Pero Miss Grace, recipient kami ng DA, PRDP, andito sa secretary sa DA. Yes. Yung warehouse, ikaw ang bida today, Sek. Yung warehouse na hiningi namin sa PRDP ay naka-null to na, sir. Mga next month na magsisimula na yung construction. Tapos yung yung warehouse is nasa 15 million kaya yon, Miss Grace. Tapos yung sa isang component sa PRDP, yung sa enhancement na enterprise namin, yung mga sasakyan, mga equipments, ay nasa NOLWA na at expect namin na next month ay NOLTO na rin at for procurement na rin. Ma'am, bago natin pag-usapan yung detalye ng kanyang problema, no? Pakilala ko lang sa inyo kung ano ang abaca. Abaca is found only in the Philippines. Only in the Philippines. Yes. It is the strongest fiber in the world. Pero pinabayaan natin. In fact, yung abaca ng Samar, Leyte, Bicol. Sino nagpabaya? Si Alcala? Hindi po. Okay, baka lang. Matagal na po ito. Okay. Ito po yung ugali nating mga Pilipino minsan na yung ating sariling yaman, ini-ignore natin. Yes. No? So nagkasakit yung abaca, nagkaroon ng bunchy tops, yung kumukulubot yung dahon at hindi na tumutubo. So napabayaan and there is right now a shortage sa abaca. Alam niyo po ba kung saan ginagamit ang abaca? Hindi lang lubid. Where else? Paggawa ng pera. Huh? Yung Really? money, yes. Wow, the fibers? Yes, dun sa security pera? notes, pera. Yung insulator sa kotse, ginagamit ng Mercedes-Benz. Really? Yes. Saka handicraft items. So there is a demand right now for abaca. Sa Pilipinas pa lang, 140,000 hectares ang ating kulang. Wow. And the buying price of abaca right now, I think, ranges between 70 to 75 pesos per kilo. Yes, sir. No? Yes, sir. Depends daw on the quality. Okay. Mahigit Now, pa doon. Depende sa nag-release na po grado. kami. Kasi po ang abaca is under the Department of Agriculture. Yes. Nasa PhilFIDA, yung Philippine Fiber Development Authority. So nung makita ko po itong problemang ito, June pa lang, hindi pa ako nakaupo, pumunta po ako ng Leyte. Yun po ang reklamo ng taga Leyte. Sabi niya, pwede mo ba kaming tulungan na ma-revive yung abaca?
So immediately I committed 100 million pesos. And of this, 50 million has already been released. Wow. Opo, na-release na po namin sa Municipality of You Sokol. released it in just 4 months? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang taray mo. Oo. Ma'am, alam mo, totoo lang, ito nakikita ko eh. Wag lang nating pakialaman ng pera ng gobyerno, maraming pera para sa tao. Wag lang nating nakawin. And this I found out in the short time that I was appointed by President Duterte, Secretary of Agriculture. So immediately, di naman kami nagnakaw. no, ma'am, hindi. Ma'am, wala ako sinabi. Alam ko na. Klaruhin lang natin. Wala. I want us to be friends. Ma'am, wala pa akong tinutukoy na sino man. It was a generic statement actually. Maybe before, right? no. But I think 2010 onwards, wala. Hindi ma'am, ang sinasabi ko lang po, ito What? sana yung maging standard natin sa gobyerno na Okay. tulad ng ginawa ni Noy. Na, I love you na. Thank you. Ganun ma'am, lang po. totoo naman eh. Maski ano pang sabihin nila, Yes. yung issue ng korupsyon hindi pwedeng ibato kay Pinoy. I love you. Thank you. Yan no naman. I'm just being Yes. fair. No. I'm just being fair. No? And ako now, I'm seeing, you're faster. Yung secretary niya was slow. You're fast. Bongga. Okay? So ma'am, sa problema nyo, sagot ko na po lahat yan. May pera po kami. As I've said, we have already released 50 million pesos. We're going to release another 50 at the moment they are able to liquidate the first 50. At kung ano pong kailangan nyo sa Abaca project nyo, we will support you because we need more Abaca. Thank Kailangan you. po natin 140,000 hectares pa. Let's support Abaca. Okay. Chris. So, yes? I'm here. Yes, Joey. Let's hear the story of Mr. Torres. He's one of the big businesses, Yasaki Torres. Yeah, And, he's super rich. Yeah, the biggest, di ba? Automotive parts distributor that's right. and producer and exporter in the Philippines. We can be friends. But Chris, he has a... Yes. Even if he's super rich, he's helping the poor. And why did you tell him your story? Mahirap mag-start dahil in-start nyo sa super rich. Sorry po. We should be, di ba po, ang presidente natin ngayon, prangka at totoo lang, super rich naman po talaga kayo. Anyway, we have a new... Takot ho ba tayo sa BIR? Kaya ayaw natin pag-usapan ng pagiging super rich? sa puso lang. Okay. We have a new project, and this is to help rice farmers. And this project is just started last year. And we help the Dito po tayo sa gitna kasi sa leveling po ng yaman, ang mas mayaman lang po sa inyo nakaupo doon. Si Miss Tessie C. Coson na hindi umakyat. But kasabay ko kanina sa eroplano, pero siguro ho, yung you are now helping the rice farmers. Paano po? Yes, we help them increase their yield and increase their earnings. When initially we were able to increase it by 66%. And in our first cropping season, we had only 16 farmers that participated. And now? Now this is the third cropping season, and we have already 165 farmers. Wow. And Where po? Saan? in Mindoro. I've been around Mindoro. Beautiful. I see. And next month, we're going to start with the fourth cropping season, and we're going to have 250 farmers. Galing. And we're going to have 500 hectares. Mr. Torres, may curiosity lang po ako. How come from automotive parts, bakit po farmers ang napili niyong tulungan? At bakit specifically rice farmers? Well, sometimes businessmen, they have no limitations. Sometimes whatever is in front of you, and sometimes when you want to help also. So this is something that we think we need, that we have to develop agriculture in this country. Tama naman talaga. Dahil nga, napabayaan, sinabi ni Secretary. Chris. Pero ngayon, inaalagaan. Ma'am, magko-comment lang ako. Yes. Alam niyo ginawa nila
Kasing daldal kita. Opo. Ma'am, kasi ang ginawa nila Mr. Torres is something that we should all be aware of, no. Ito po yung corporate rice farming. Alam nyo, hindi na ikwento ni Mr. Torres, meron silang 14,000 employees sa Yasaki Torres. But they are giving their employees rice allowance. Saka meron silang kantin na kumakain ng 400 bags every week. Tama po ba? Yes. Instead of buying the rice from commercial sources, ginamit nila yung dating Undersecretary ng Department of Agriculture, si Dante de Lima, no relation to the Senator. No. There was no malice to that. No malice. May malis na kaagad yung talaga secretary Taga Davao siya. Opo, taga Davao po. Ang ginawa po nila, nag-engage sila ng farmers sa Mindoro. Sila nag-finance ng farmers, sila nagbigay ng hybrid rice, sila nagbigay ng mga abono, sila nag-finance, sila nag-mill, and then binili nila yung bigas ng yung palay ng farmer. So ang nangyari po ngayon, maganda yung income ng farmer kasi steady yung presyo. Nawala yung middleman. Nawala yung middleman. On the other hand, sa end user side naman, presko yung bigas at mura yung bigas ng mga empleyado nila. Wow. So because of this, we are copying the model, ma'am. And I submitted this proposal to the President during the cabinet meeting, and he approved the implementation of the corporate rice farming system in the whole country. Opo. At ito po ang ating solusyon para hindi na masyado mamanipulate ng ating mga middlemen yung presyo ng palay at saka bigas sa merkado. Ay. Opo. You are amazing, Mr. Torres. Model po sila. Model po. Actually, it is because of the secretary. Mutual Admiration Society. How nice. And no relation to Senator De Lima. Okay. Sige. He's the Yes, guy. Joey. He's the guy. Where? Saan siya yung hindi relative? Hi. I think we should not let Tessie escape. I Yes. think she should share her story on how she also helps small entrepreneurs. Where is Toto Barcelon here? Toto Barcelon, can you join us here? This guy, you should admire him. We were trying to showcase all those who are enablers, who are really helping entrepreneurs. And in a way, Tessie is doing the same thing that Mr. Torres is And doing. what is Mr. Barcelon doing now? I will ask him to be the one to explain the story. Thank you so much, Mr. Torres. Yeah. Okay. Let's be friends, ha? Okay. Hi. Sige po. Hindi ko nahalikan. You have good taste. Okay, ano po? Good afternoon po. Actually, I remember 3 weeks ago when we met with Joey, we were talking about AgriLink and then Go Negosyo. And then nabanggit niya yung, we were talking about training farmers with SM Foundation. It's already a 10-year program, yung Kabalikat sa Kabuhayan. No? So we train small farmers. And then, nabigla na lang ako nung binanggit ni Joey. Parang challenge. No? Sabi niya, why don't you organize an agri-cluster for Go Negosyo? Sabi ko, pinakamabigat na meeting yun. Kasi it's really a challenge. No? Ako naman, I have... Well, since we are already 10 years in the business of high-value crops, no, mga seeds, inputs, no, and training farmers, ginawa ko, nag-Viber group. So, You have a Viber group? Yeah. Can I join? Yeah, sure. In fact, alam mo kanina, Chris, nag-uusap lang kami ng mga kaibigan ko sa agri group, no. Alam mo, gawin natin si Chris na ating endorser. Or your agri group? ng mga gulay. You know And why? Oo, para yung mga farmers hindi nagalit sa amin. Oo. At saka, Oo. alam mo, Chris, Diba? I want to be friends with the world. yeah. Nabanggit din namin na kasi we distribute our partner in Thailand. See? Si President Duterte didn't know what he's missing. Ibubulong ko mamaya. Sige, bulong mo po. Oh. Anyway, I was talking with my son. No? So we distribute, actually, no-new seed is the most popular
breeder for melons in the whole world. Oh, I love melons. Cantaloupe, Yeah. honeydew, watermelon, Kaya Chris, which one? ngayon sabihin ko na sa iyo. Yes. Gusto namin maglagay ng isang variety na very famous. Okay. Palitan namin ng pangalan, Chris. Taray. Okay ba? Meron ng melon named after me. How nice. Libre yun, Chris. Of course. Of course, Ayan. Mr. Barcelona. Maraming witness. Anyway, let's go back to the... Nandyan po si Boy Abunda. Pwedeng pag-usapan. Pwedeng porsyento. Oo. So anyway, That's let's go back to the Go Negosyo cluster. In fact, they're all here now. Can you stand up? Yes. The agribusiness. Hindi sila marami ngayon. Okay. But Joey is organizing town hall meeting like this, all for agri. No, and what I like about what you're saying about melons is they really grow well in Central Luzon. Yeah. Tama ho ako, di ba? Apa, So, opo. syempre, di ba kasi minsan, kung saan galing ang presidente, doon talaga nafo-focus lahat. Oo. Kawawa naman po ang Central Luzon, so wag natin silang kalimutan. Pinakamalaking growing area is Tarlac. Ay, sayang hindi ako nag-register sa Tarlac. Okay. Anyway, so yung ginagawa nating nakuan, yung Viber group na yan, I was a little scared, no? Kasi grabe naman yung binigay na trabaho ni Joey. So, alam mo, I put into the Viber group, I think around 60 of my friends. No? And then, all of a sudden, dami na, okay. Sabi See? ko, It just takes one man to start everything. Yeah. So maybe we should all give a big hand to Mr. Joey Concepcion. yeah. Chris, I call on George Barcelona. I mean, this guy is not related to... Yeah. But he's the chairman of the Philippine Chamber of Commerce. Philippine Chamber of Commerce and Industry. Niresearch ko rin po yun kahapon. Amin din ba? Thank you. Yes. And George, I mean, he's been a partner together with DTI and everybody here. So, I mean, the credit goes to all of these guys. I mean, they're the mentors that we need. And, you know, I mean, Tessie was a bit shy, but she's allowed Toto to sell all their crops in SM, and that's what we want to see. And Secretary Mon has been saying that. I mean, let's get the produce of all our micro-entrepreneurs into the supermarkets. No, sorry to interrupt When I opened your Nueva Ecija SM, right? Kitang-kita doon when you enter SM markets, as soon as you enter, doon lahat ng mga produce na galing sa Nueva Ecija. So each SM, whether it's SM Markets or it's SM the department store, they do highlight what is locally sourced and locally grown. I love SM. I just like Yes, I po. just like to add. First time I met you was long ago. Yes po. We wanted you to endorse our product. What was it? Bantex. Ay, you can still come back. Yeah. Yeah. Well, I have other products. I'll think about it. Okay, ay, It's just a pag-iisipan question. mo pa. It's just a question whether I can afford it. Whether you can afford me or not, we can talk about percentages. Yes. Thank you. Thank you. I'm going to close this kasi there's a painter and I have to go down to him. Alika, kasi nabalitaan ko yung kwento mo. Maki, come. Hi, Maki. Nice to meet you. Dito tayo sa gitna. Nag-holding hands nga tayo. Okay, Maki, you came here galing sa Zamboanga, tama ba ko? Yes po. With 500 pesos. Yes po. Tapos, Pagdating ko dito, natulog ako sa street sa Oyang Green kasi first night ko, wala akong kakilala sa Davao. So, I need to... napunta lang ako kasi dito kasi nakita ko safe. Narinig ko sa mga friend ko na safe talaga ang Davao. So, I get to the bus, dala ko yung dalawang t-shirt ko, yung bag ko. and then? And then, pagdating ko dito, yun, pagtingin ko sa bulsa ko, 500 na lang yung pera ko. Tapos natulog ako sa street kasi sabi ko, safe naman dito. So, I slept on the street at first night and pagising ko, masaya. Buhay ka pa. Buhay pa ako. Yes. And- Masaya naman talagang magising Yes po. na buhay ka pa. And then? And then, doon po, nag-start yung passion ko sa painting, sa portrait.
So, nilalako ko yung painting ko dati. But sa, now, where are those paintings available? Yes po. Sa Abriza Mall, di ba? Sa Abriza Mall. I'm sorry, TSC. That's an Ayala Mall, but that's where it is available. So, Opo. bakit sa Abriza? Why did they give that space to you? In-offer lang po sa Robinson actually ang space. Tapos ang Robinson nagrent pa sa Abriza. Oh, naguluhan ako doon. Ang Robinsons nagre-rent sa Ayala. Opo, nasa loob siya ng supermarket. Yung Okay. So doon, and now, your painting can be found in Malacanang? Yes po, nakita ko sa isang staff ni President na sa maliit ko na shop na kiosk type sa Brisa, sa Robinson. Tapos pinakommission sa akin yung official portrait ni President. Oy. Then, Do we have an insert of that? Is it in your phone? Yes po. Can I see? Kung anong itsura ng official portrait na ikaw ang gumawa? Oh. Tapos tatapat natin sa camera para makita nilang lahat. So his official portrait in Malacanang was done by you. Yes po. Okay? And taga Zamboanga pumunta sa Davao with 500 pesos and now ang trabaho ay nasa Malacanang. Opo. Ay. Congratulations. Thank you po. Thank so, you po. ngayon Maki, ano pang pangarap ang natitira? Ang pangarap ko po, sana makagawa ko ng isang art center. Yes. Na to teach the kids and mag-build ng portrait group sa Philippines. Na, Ang ganda ha. Pinagwapo mo si Presidente lalo. Thank you In po. fairness Thank you sa'yo. po. Yes. Thank you How po. young are you, Maki? 31 po. Wow, nakakabilib si Maki because that's di ba? He had a dream, Yes, di ba? He chased the dream and he was not afraid to go for it. Yes po. Keep up the good work. Thank you Ako, po. ayaw mo akong i-paint? Sige po, i-paint kita. Magkano? Mura lang. Oh, sige. Okay. Magtawagan tayo. Sige po, salamat Okay, po. thank you. You know, I just want to be able to close this by giving the floor to Joey. But before I do that, gusto ko pong magpasalamat dahil alam ko po tonight that they are going to be celebrating the 100th birth anniversary of Mrs. Duterte. The mom, diba? I think her full name is Soledad, am I correct? But she's known here in Davao as Soling, Nanay Soling. And si Nanay Soling, nung first time ko pong na-interview si President Duterte when he was just mayor, sinabi niya, Cory loyalist ang mommy niya. Kasi daw po, right before the EDSA revolution and during the snap elections, she was the one who organized, it was called Yellow Friday, the Yellow Friday movement. And sinabi niya sa akin na to her death, ang nanay ko, mahal na mahal ang nanay mo. So, gusto ko pong magpasalamat dahil if there is one thing siguro today, I hope you all saw that na we can work together, that it is possible for us to do good for our country as Filipinos. And gusto ko magpasalamat po doon sa, if there's one thing that President Duterte and I share and both our families, I'm sure, we love our mothers. And siguro, kung ino-honor natin ang mga memory ng ating nanay, gagawin natin ang lahat para mapaganda natin lalo pa ang ating bayan. I'll give the floor to Joey and say thank you for this opportunity. Can I ask Bon Lopez to join me? First of all, Chris, and to our viewers, I'd like to thank Chris for this evening. Despite President Duterte not being able to attend, you did a great, great job. And definitely, the next one is going to come soon and President Duterte will really attend the event. Ako naman ang hindi a-attend. It's a joke. So again, I think the power of Chris to really inspire our brothers here, our big brothers, to help the micro-entrepreneurs and the micro-entrepreneurs to continue to fight poverty is there. Mon? Yeah. So in behalf of President Duterte, tumawag naman talaga sila at talagang may sakit
Hindi natuloy ang date ninyo, subalit nakita natin yung inspirasyon na nailabas mo sa ating discussion dahil I guess yung inspiration also comes from you, being an inspiring person, totoong tao, at ngayon sa pagkikwento po ninyo ay nailabas ninyo yung mga istorya at inspirasyon ng bawat isa at kung paano rin nagkakatulong-tulong lahat. Sabi nga sa larangan ng advocacy, sa pagtutulong sa tao, actually walang color yan eh. Totoo. Sama-sama po tayo at yun po napakita nyo today by being present today. Thank you. Na talagang handang tumulong sa advocacy ng pagtutulong sa mga micro, SME, mga maliliit nating mga kababayan. And siguro matutuwa si Presidente Duterte because by the end of the year, I will have 7 outlets of Potato Corner and Nacho Bimbi, and all of those who work for me are employed. Yes. Wala pong contractual. Salamat. Thank you again, Chris. Thank you. Yes, thank you. At sa ating Maraming salamat po. I apologize again that the date hindi natuloy, but I was stood up, but I assume the next time he realized it was fun, sisipot na siya. Maraming salamat po. Thank you for joining us. And let's keep doing our share para tulungan po ang lahat ng ating mga micro, small, and medium-scale entrepreneurs to make them large. Kasi di ba you have to be 150 million to become large? 100 lang ba? Ay, large na ako, taray. Okay. Maraming salamat po and God bless you all. God bless the Philippines. At dyan po nagtatapos ang programa para po sa National MSME o Micro, Small and Medium Enterprises Summit 2016. Kagaya nga po ng nabanggit kanina, bagamat hindi po natuloy ang pagdalo ni Pangulong Duterte dito sa forum na ito, ay nagpatuloy pa rin po ang programa. At ito raw po ay para sa kapakanan ng mga maliliit na negosyante sa bansa. Kanina nga po ay narinig natin ang announcement ni DTI Secretary Mon Lopez na sumama po ang pakiramdam ng Pangulo dahil kagagaling nga lang po nito sa official state visit sa Malaysia at sa maikling pagbisita sa Thailand ay alas 4 na po ng umaga nakarating ang Pangulo at ito po talaga ay mayroong sakit. Noong una po ay nagkaroon ng kaunting panghinayang subalit ipinaliwanag po ni DTI Secretary Lopez na naririto po ang mga participants para po sa pag-unlad ng mga maliliit na negosyo sa bansa. Samantala, dinala naman po ni Queen of All Media Chris Aquino ang daloy ng programa kung saan ay kinilala po nito ang mga maliliit na negosyante na nasa entablado. Naging makabuluhan po ang pag-uusap dahil nakapagbahagi po ng inspirational stories ang mga MSME owners na nasa pagninegosyo ng iba't ibang produkto. May mga nagnenegosyo po sa fruit juice, kape, garments, mayroon ding mga kooperatiba at kapansin-pansin rin na nagkaroon ng interaction ang mga malalaking negosyante sa mga maliliit na negosyante po, yung mga MSME owners, na isa rin pong layunin ng forum na ito. Halimbawa po ay napag-alaman na mayroon palang programa ang LBC and DHL upang makatulong po sa mga negosyante sa pagpapadala ng kanilang mga produkto sa mas mababang halaga. Nag-commit rin po si DTI Secretary Mon Lopez na ipapadala aniya nito ang kinakailangang sewing machines sa isang entrepreneur na nasa pagninegosyo ng garments. Ang mga rehabilitated prisoners naman ay magkakaroon din ng pagkakataon na magkatrabaho sa tulong ni Senator Mig Zubiri na siyang chairman ng Senate Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. Ilan lamang po yan sa mga naging discussion dito sa National MSME Summit 2016 at atin din pong nakita kanina na kinausap po ni Chris Aquino si Maki Bongabong, ang binansagang President Duterte painter. Ibinahagi po ni Maki na nasa mall na ang kanyang mga paintings na ibinebenta roon. Ang kanya rin pong mga gawa ay makikita na rin raw sa Malacanang. Napaka-inspiring ng kanyang storya kasi 500 pesos lamang raw ang una niyang pera, ngunit ating napakinggan kung nasaan na ang narating niya ngayon. At pangarap raw niya magkaroon ng arts theater upang mag-mentor rin doon sa mga taong gusto, sa mga nag-inspire rin na maging painter katulad niya. Ating pong nakikita ngayon na nasa entablado pa rin po ang ilan sa mga VIPs, guests natin dito sa National MSME Summit 2016. Naroon pa rin po sa entablado ang naging pangunahing tagapagdaloy po ng programa, si Ms. Chris Aquino. Nabanggit rin po sa summit na kahit ano man ang iyong political background o ang iyong political colors, ay ito ay sinasantabi para sa ikauunlad ng micro and small and medium enterprises. At yan nga rin po ang naging unang objective rin po ng summit na ito, na kahit
na kahit po mayroong magkaibang political background si Chris Aquino at si Pangulong Rodrigo Duterte ay magsasama po sila. Supposedly dapat po dito sa National MSME Summit 2016. Ngunit ang humalili po para po sa presensya ni Pangulong Rodrigo Duterte ay si Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III. At dyan po nagtatapos ang ating special coverage ng National MSME o Micro, Small and Medium Enterprises Summit 2016 na ginanap po dito sa SMX Convention Center sa Davao City. Muli ako po si Diane Querer para sa PTV News.